Good morning everyone na naman. So another day, another vlog. So ngayon may share ako sa inyo itong aming imported na bougainvillea. So namumulaklak na siya. It is grafted. Bali dalawa itong klase. Isa white at saka pink. Then may iba na naman. So all of this bougainvillea is grafted. So supposed to be this morning, tatrabahoin ko sana itong aking pinakamatanda na Ficus nana bonsai materials, pero ang problema lang is naabutan ako ng init dito, kaya punta na lang ako doon. Lilipat, maghanap ako ng hindi matandang og init. So just sharing lang po. So share ko lang po itong isa sa nagugustuhan ko na bonsai ko. Ito hindi pa siya malaki pero yung forma nagugustuhan ko kasi kitang kita yung ano niya, yung punuan ba, yung pataas. Ito, bago ko lang itong ginugupitan, kasama doon yung makikita nyo yung walang dahon. So ngayon punta ko sa kabila kasi dito mainit na. Ang akin lang, sinishare ko lang na yung isa sa nagustuhan ko mga materials na nandito sa aking bonsai garden. So lipat na kayo, maghanap na ako ng tatrabahoin ngayon. So nandito na tayo. So itong isa, share ko lang sa inyo din. Ito sana tatrabaho ko ngayon, kaya lang takot ako baka matandog itong mga ugat na nag-drop. So hayaan ko muna silang lumaki bago ko ito i-adjust itong or gupitan itong materials na ito. So ang dami dito ng kailangan ng gupitan dahil sa abala ko sa paglaro ng RC. Kasi natuwa ako kasi minsan marami mang mag-view sa compare sa bonsai vlog ko than the RC. So kita nyo yung aking wild lemon, wild na. Grabe na. So ito ang tatrabahuin ko. Ang gawin ko nito kahit maliit na ito ng dahon is tatanggalan ko lang, then iiwan ko itong sa baba para lumalaki siya dito. Ito. So simulan ako. Ito na yung materials nga isi-share ko sa inyo. So problema dito, sobrang yangkaw, pero ano ito, design. So matagal na itong napabayaan. So ngayon ang ginawa ko, hindi na ako naggawa pa ng bonsai, nagmi-maintain na lang ako sa mga bonsai materials ko dito kasi dami na sila. Nahirapan ako sa pag-alaga. Tapos is na ano pa ko sa isang hobby ko na which is the RC car, or yung mga tatawag yun, mga iba-iba na RC like crawler, bashing RC. So yun. So ang gagawin ko nito is gugupitan ko, as I mentioned, itong dito mga banda, hindi ko ito gugupitan kasi palakihin ko dito. Tapos may mga iba pa akong gagawin kung anong magawa ko pa dito na maging maganda pa siya, kasi hindi maganda, pangit, pero may design lang siya yung pagka-tickling. Ang gawin ko is tatanggalan ko ng mga malaking dahon. Yung maliit na dahon is iiwan ko. Then kasi maganda siyang tingnan pag maliit lang dahon ang ano ng naaraban, habilin ba, kasi pangit man siya kung malaki ang dahon. So this materials pala is a Ficus nana, very common, and also ano tawag yun, kain English ang tagahat ani. Tawa ko siya mostly kuan siya kanang beginners bonsai materials ba, kay sayon na siya gamong bonsai, dali ra pud siya buhion. Tapos dali ra pud siya nimo mahanap sa mga sa tawag ayon taning mga nursery ba, nag-culture bitog mga tanom, dali ra siya makitaan. Then dili pud siya kay mahal o hindi mahalin itong mga materials na ito, mumurahin. Kaya pag magawa na siyang bonsai, diyan na siya tumataas yung presyo. Ito din ang isa sa sikreto, yung paano magpalit ng dahon.
ipulit mo lang palagi. Katulad ng ginagawa ko ngayon. Kaya may mga materials na akong katulad nito na maliit na ng dahon. Then ito ang pinakamahirap, yung mag-depollute ka kasi just imagine if yung dahon is 100 o 1,000 naman, 1,000 ka magupit na bisis. So exercise talaga sa sa kamay mo. Yung maliit, sige tawag yun, yung maliit na dahon yun ang iiwan ko, pero yung sa tingin ko malaki pa, gugupitin ko yan. Kasi pag ubusin ko itong dahon, matakot ako baka mamatay. Kasi nangyari na sa akin ang lagi kong tinanggal lahat dahon na matay. Pero itong materials na ito is lisod mamatay ba dayon. Taas og kinabuhi ni siya. Maka dapat laman ni og yuta buhi dayon. Malapit na ako matapos. So, wala na. So, natapos ko na natanggalan ng malaking dahon. So, dito na lang sa baba. Hindi ko ito tatanggalin, pero ikunin ako dito. Yan. So, dito sa baba, hindi ko tinatanggal kasi gusto ko pahabain pa itong sanga para ma-spread out siya. Tapos, maganda na siyang tingnan. So, for this morning, ito lang ang share ko sa inyo about my bonsai materials with si Ficus nana. So, share ko rin sa inyo kung paano ginagawa ko para dumami yung ugat pababa. So, ito yun. Ang ginawa ko, like katulad to, gipalutan ako. Tinanggal ko yung balat, kaya yan, lumabas na yung mga ugat. Dito naman sa taas, ayan. Tinanggal ko yung balat para may mga ugat nga lumabas. Then dito din sa kabila, ayan, tinanggal ko yung balat ditong banda. Lahat para ito, kita nyo, may tinanggalan ng balat. Tapos yan, so marami ng ugat na makikita ninyo na pababa. So matagal na itong paggawa ko nito, kaya lang as of now hindi pa rin siya mukhang maganda, pero at least sa sacrifice ko, at least mukha naman siyang bonsai. Anyway, still a bonsai pa rin. So for this morning, ito lang masishare ko sa inyo. Maraming salamat. Bye-bye. By the way pala, nalimutan ko, compare ko yung dahon. So ito yung normal leaves nyo, standard. Tapos, di man maklaro. Yan. So kita nyo yung yung katabi na dahon. So sobrang liit na, di ba? So yun lang. Maraming salamat.